Imbes na regalo, isang malagim na lihim ang ibinandera ko sa harap ng lahat sa aming ika-10 anibersaryo. Ang asawa kong si Ramon ay nakikipagtalik sa katulong na kapatid pala niya sa ama. Ang buong pamilya Corpus ay nagsabwatan para bastusin ang aking dangal, kaya hindi ako hihinto hanggat hindi ko sila nakikitang namumulubi sa kalsada. Ngayong hawak ko na ang ebidensya ng inyong madilim at mapanirang ugnayan. Handa na ba kayong mawalan ng yaman at dangal sa loob ng isang gabi? Ang umaga ay perpekto. Iyan ang unang pumasok sa isip ni Elara habang pinagmamasdan ang sinag ng araw na tumatagos sa mamahaling kurtina ng kanilang silid. Ang halimuyak ng bagong timplang kape ay humahalo sa amoy ng mga puting rosas na nakalagay sa florera sa kanyang tabi. Isang tradisyon na sinimulan ng kanyang asawang si Ramon tuwing anibersaryo nila. 10 taon. Isang dekada ng pagmamahalan. Ngumiti si Elara. Sa ibabaw ng kanyang vanity table ay nakapatong ang isang maliit na kahon na nababalot sa pelus. Binuksan niya ito at muling hinaplos ang regalong matagal niyang pinag-ipunan at pinili para kay Ramon. Isang Rolex na may ukit sa likod. Ramon and Elara, isang dekada ng pag-ibig. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Ramon, nakatapis lamang ng tuwalya sa baywang. Ang mga butil ng tubig ay dumadaloy pa sa matipuno nitong katawan. Ngumiti ito nang makita si Elara. Ang ngiting iyon, ang ngiting 10 taon na niyang minamahal. Happy 10th anniversary, my love. Bati ni Ramon. Ang boses ay malambing. Lumapit ito at hinalikan siya sa noo. You look beautiful, as always. Happy anniversary, Mon. Sagot ni Elara. Iniabot ang kahon. Para sa'yo. Nagliwanag ang mga mata ni Ramon nang makita ang relo. Isinuot niya ito kaagad. Elara, this is too much. It's perfect. Niyakap siya nito ng mahigpit. I love you so much. Thank you. Mahal na mahal din kita, bulong ni Elara, ninamnamang init ng yakap nito. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Isang matagumpay na negosyante, isang mapagmahal na asawa. Ano pa ang mahihiling niya? Maliligo na ako. Sabay na tayo mag-almusal. I asked Liza to prepare your favorite breakfast. Sabi ni Ramon bago pumasok muli sa banyo. Tumango si Elara at nagsimulang mag-ayos ng sarili. Habang nagsusuklay may naalala siya. Ang table runner na gagamitin para sa hapunan, mamaya ay naiwan niya sa laundry room at inutos niyang ilagay muna ito ni Liza sa kwarto nito para hindi makalimutan. Kailangan na niyang makuha iyon para maplansa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ni Liza na nasa kabilang dulo ng pasilyo. Tahimik ang bahay. Kumatok siya ng 2 beses. Nang walang sumagot, marahan niyang pinihihit ang seradura. Bukas ito. Liza? Tawag niya habang sumisilip sa loob. Walang tao. Siguro ay nasa kusina na ito. Ang silid ni Liza ay maliit ngunit malinis. Napako ang tingin ni Elara sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Nandoon nga ang table runner, ngunit sa kanyang paglapit para kunin ito, isang bagay sa basurahan ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang puting bagay na plastik. Kakaiba ang hugis nito. Dahil sa pag-uusisa at sa hindi maipaliwanag na kaba, yumuko siya at kinuha yon mula sa basurahan. Nanlamig ang buong katawan niya nang mapagtanto kung ano ang hawak niya. Isang pregnancy test. At sa maliit na bintana nito, malinaw na malinaw ang 2 linyang kulay rosas, positibo. Buntis si Liza. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Elara. Ang mga tanong ay nagsimulang mag-unahan sa kanyang isip. Sino ang ama? Paano? Kailan pa? Ngunit bago pa niya maproseso ang lahat, isa pang bagay ang nahagip ng kanyang mga mata, isang kumikinang na bagay sa ilalim ng mesa, na para bang nahulog. Ginto ito. Isang singsing na panlalaki. Simpleng ginto, walang anumang bato.
Kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniikot ang sing-sing. At doon, sa panloob na bahagi nito, may nakaukit na 2 letra. R.C. Ramon Corpuz. Nabitiwan ni Elara ang sing-sing. Tumama ito sa sahig na gawa sa kahoy, lumikha ng isang maliit na tunog na parabang bumasag sa perpektong katahimikan ng umaga. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, napakalakas, na halos hindi na siya makahinga. Hindi maaari. Nagkakamali lang siya. Baka hindi ito ang iniisip niya. Baka may ibang paliwanag. Ngunit habang pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili, isang tunog mula sa hardin ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Isang halakhak, 2, isang pamilyar na boses ng lalaki at isang malanding hagik-gik ng isang babae. Dahan-dahan, na parang robot, lumapit si Elara sa bintana ng silid ni Liza na tanawang hardin. At doon, nakita niya sila. Si Ramon na nakasuot lamang ng robe at si Liza. Magkatabi silang nakaupo sa isang bench. Nakita niya kung paano hinaplos ni Ramon ang tiyan ni Liza at kung paano ito ngumiti sa kanya. Isang ngiting puno ng lihim at pangako. Ang ngiting iyon, ang nangiting 10 taon niyang inakalang para sa kanya lang. Gumuho ang mundo ni Elara. Ang sakit ay parang isang matalim na punyal na biglang itinarak sa kanyang puso at dahan-dahang iniikot. Ang perpektong umaga ay naging isang bangungot. Ang perpektong regalo ay naging simbolo ng isang perpektong kasinungalingan. Mabilis niyang pinunasan ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Yumuko siya, kinuha ang sing-sing at isinilid sa kanyang bulsa. Ibinalik niya ang pregnancy test sa basurahan at tinakpan ito ng ibang papel. Kinuha niya ang table runner na siyang sadya niya. Lumabas siya ng silid, isinara ang pinto ng walang ingay. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Tumingin siya sa salamin sa pasilyo. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang puno ng sakit, ngunit meron ding isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab sa loob nito. Ang pagdiriwang ay magpapatuloy. Ang nangiti ay mananatili sa kanyang mga labi. Sa ngayon, aarte siyang walang alam. Aarte siyang lahat ay perpekto. Ngunit sa kanyang isip, isa lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang araw na ito. Ito ay simula pa lamang. Simula ng kanyang paghihiganti. Matapos ang almusal, ang bawat sulok ng kanilang mansyon sa Forbes Park ay tila naging isang entablado para kay Elara. Ang bawat ngiti ay isang tabing, ang bawat salita ay isang linya mula sa isang script na ngayon niya lang natuklasang hindi pala siya ang bida. Ang asawa niya, ang biyenan, ang kasambahay, lahat sila ay may suot na maskara. At ngayon, natutunan na rin niyang isuot ang sa kanya. Ang kanyang maskara ay perpekto. Isang ngiti na abot-tenga, isang boses na malambing, at mga kilos na nagpapahiwatig ng isang masayang asawa sa araw ng kanyang anibersaryo. Ngunit sa likod nito, ang kanyang mga mata ay nagmamasid, ang kanyang pandinig ay matalas, at ang kanyang isip ay nagtatala ng bawat detalye. Tanghali na nang makita niya ang unang patunay na hindi siya nananaginip. Papunta siya sa kanyang home office nang matanaw niya si Ramon sa may pasilyo. Kinakausap si Liza. Akala ni Ramon ay abala si Elara sa isang phone call. Nakita ni Elara kung paano maingat na iniabot ni Ramon ang isang maliit na bote kay Liza. Hindi niya maaninag kung ano yon, ngunit ang paraan ng pag-abot ni Ramon, pasikreto at mabilis, ay sapat na. Nagkunwari siyang may hinahanap na dokumento sa isang cabinet na malapit sa kanila. "Mon, nakita mo ba yung folder ng Sandoval Corp?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado. Halatang nagulat si Ramon. Mabilis nitong itinago ang kamay sa likod. Ngumiti ito ng pilit. "Ah, love,
Nasa office mo yata. Liza was just asking about the menu for tonight's party. Ganun ba? Sabi ni Elara, tinitingnan si Liza. Nakayuko ito. Hawak ng mahigpit ang kung anumang nasa kamay nito. Liza, okay ka lang ba? Medyo maputla ka yata. Okay lang po, ma'am. Medyo nahilo lang po. Mabilis na sagot ng dalaga. Ngumiti si Elara ng matamis. Sige, magpahinga ka muna. Baka kailangan mo ng vitamins. Sa sinabi niyang iyon, nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Ramon at ang pagkabigla sa mukha ni Liza. Doon, alam na niya. Ang iniabot ni Ramon ay hindi basta-bastang gamot. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Elara. Naroon ang kanyang biyenan, si Doña Soledad Corpus, na nakaupo sa kabisera ng mesa na parang isang reyna. Ang kanyang presensya ay laging may dalang bigat, isang halo ng awtoridad at pagmamataas. 10 taon na pala, Elara. Simula ni Doña Soledad, habang hinihiwa ang kanyang steak. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang nang ipakilala ka sa amin ni Ramon. Isang ambisyosang babae na may malaking pangarap. May diin sa salitang ambisyosa na para bang iyon ay isang kapintasan. Ngumiti lang si Elara. Time flies when you're happy, Mama. Sagot niya. Sa bagay, pagpapatuloy ng matanda. You've built an empire, Iha. Pero alam mo, ang tunay na yaman ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa pera o kumpanya. Ito ay nasusukat sa susunod na henerasyon. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Elara. 10 taon na niyang naririnig ang mga pahiwatig na ito, ngunit ngayon, ang mga salita ay may bagong kahulugan. Ang mga ito ay hindi na lang pangaral. Ang mga ito ay pang-uuyam. Habang sila'y nag-uusap, pumasok si Liza dala ang isang pitzel ng tubig. Biglang nagbago ang tono ni Doña Soledad. Liza, dahan-dahan lang. Baka madulas ka. Umupo ka na muna at kumain. Kami na ang bahala rito. Napatingin si Ramon kay Elara na para bang sinusukat ang kanyang reaksyon. Si Elara ay nanatiling kalmado, ngunit sa loob-loob niya, nag-aapoy na siya sa galit. Kailan pa naging ganito kabait ang kanyang biyenan sa isang kasambahay? Napakasipag talaga ng batang yan, sabi ni Doña Soledad. Ang tingin ay nasa papalayong si Liza. At pansin niyo ba? Parang lalo siyang gumaganda. She's glowing. Namumukadkad. Wika nga. Napahigpit ang hawak ni Elara sa kanyang kubyertos. Ang mga salitang glowing at namumukadkad ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Iyon ang mga salitang madalas gamitin para ilarawan ang isang nagdadalang tao. Tinapos niya ang hapunan nang may ngiti pa rin sa labi. Ngunit isang plano na ang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi siya maaring manatili sa dilim. Kailangan niya ng katibayan. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kinagabihan, hinintay niyang makatulog ng mahimbing si Ramon. Tiniyak niyang nakainom ito ng alak para hindi ito magising. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Sa kanyang palad ay isang maliit na bagay na inorder niya online 2 linggo na ang nakalipas para sa seguridad ng opisina. Isang high-definition microcamera, hindi mas malaki sa isang butones. Walang sapin sa paa. Tahimik siyang naglakad palabas ng silid. Ang target niya, ang sala. Ito ang sentro ng bahay, kung saan madalas mag-usap ang pamilya. Maingat niyang idinikit ang kamera sa likod ng isang porselanang plorera na nakapatong sa isang estante. Isang plorerang regalo niya kay Doña Soledad na hindi nito pinapansin. Mula sa anggulong iyon, kitang-kita ang buong sala. Bumalik siya sa silid na parang isang anino. Humiga siya sa tabi ni Ramon, ngunit hindi siya makatulog. Ang bawat paghinga ng kanyang asawa ay parang isang insulto. Ang init ng katawan nito ay parang apoy na sumusunog sa kanya. Kinaumagahan, maaga siyang nagising. Habang nagkakape sa kanyang opisina, binuksan niya ang kanyang laptop at kinonekta ito sa live feed ng camera. Ang sala ay walang tao.
Ngunit makalipas ang ilang minuto, pumasok si Liza. Dala-dala ang feather duster. Maya-maya, sumunod si Doña Soledad. Liza, siguruhin mong nakainom ka na ng gatas mo, sabi ni Doña Soledad. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw na narinig sa audio ng kamera. Opo, senyora, sagot ni Liza. Lumapit ang matanda sa dalaga. Inayos nito ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Liza. Ang kilos ay puno ng pag-aalaga. Isang kilos na hindi kailanman ipinakita sa kanya ni Soledad. Mag-iingat ka palagi. Huwag kang magpapagod. Bilin ni Doña Soledad. Ang batang dinadala mo, napakahalaga niyan sa pamilyang ito. Huminga ng malalim si Liza. Paano po si Ma'am Elara? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Soledad. Tumingin ito sa paligid na para bang sinisigurong walang nakakarinig. Huwag mo siyang alalahanin. Ako ang bahala sa kanya, sabi ng matanda. Ang boses ay nanlalamig. Ang kailangan mo lang gawin ay alagaan ang sarili mo. Hinaplos ni Soledad ang tiyan ni Liza. Ingatan mo ang apo ko. Sa pagkarinig sa mga salitang iyon, napahawak si Elara sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Ang hinala ay naging katotohanan. Ang sakit ay naging lason na kumakalat sa buong sistema niya. Hindi lang ito simpleng pagtataksil ng kanyang asawa. Ito ay isang sabuatan. Isinara niya ang kanyang laptop. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang mga ito ay hindi na luha ng kalungkutan. Ang mga ito ay luha ng matinding galit. Ang maskara ay nagsisimula ng magkabitak. At sa ilalim nito, isang bagong Elara ang nabubuo. Isang babaeng hindi na magpapaapi. Ang laro ay nagsimula na at sisiguraduhin niyang siya ang mananalo. Ang video clip mula sa nakatagong kamera ay umuulit-ulit sa isip ni Elara na parang isang sirang plaka. Ingatan mo ang apo ko. Ang bawat salita ay isang patalim na lalong bumabaon sa kanyang puso sa bawat pag-alala. Ngunit ang sakit ay unti-unti nang napapalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matatag. Ang laro ay naitakda na ng kanyang mga kalaban. Ngayon, pagkakataon na niyang gumawa ng sarili niyang mga patakaran. Kinabukasan, habang si Ramon ay nasa golf course kasama ang mga kaibigan nito at si Doña Soledad ay abala sa lingguhan nitong high tea, sinimulan ni Elara ang kanyang unang hakbang. Hindi niya ginamit ang telepono sa bahay. Gamit ang isang bagong SIM card sa isang lumang telepono, tinawagan niya ang isang numero mula sa kanyang memorya. Dante, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ma'am Elara, kayo po ba yan? Gulat na tanong ng boses, isang boses na dati niyang naririnig sa mga pasilyo ng Sandoval Corporation. Si Dante ay ang dati niyang pinagkakatiwalaang pinuno ng seguridad, na ngayon may sarili ng private investigation agency. Kailangan ko ang tulong mo. Isang bagay na kumpidensyal at sensitibo. Diretsong sabi ni Elara. Walang bahid ng emosyon sa kanyang boses. Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang kapihan sa Quezon City, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga taga Forbes Park. Si Dante, isang lalaking nasa edad 50 na may matalas na mga mata, ay agad na naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ano po ang maitutulong ko, ma'am? Inilapag ni Elara ang isang sobre sa mesa. Sa loob nito ay mga litrato ni Ramon at ni Liza. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanila. Ang bawat galaw, bawat pagkikita, bawat transaksyon. At higit sa lahat, huminto si Elara at tiningnan si Dante ng diretso sa mata. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng yan. Ang buong pagkatao niya, ang kanyang nakaraan. I need everything, Dante. Discretion is the top priority. Top. Binuksan ni Dante ang sobre, tiningnan ang mga litrato at tumango. Masusunod po, ma'am. Ituring niyo na pong tapos ang trabaho.
One more thing, dagdag ni Elara, naglabas ng isa pang sobre, mas makapal kaysa sa nauna. This is for your initial expenses. I want daily updates, no calls, just through this secure messaging app. Umalis si Elara sa kapihan na may bagong determinasyon. Kung dati, ang kapangyarihan niya ay nakakulong sa boardroom at stock market. Ngayon, gagamitin niya ito para protektahan ang nag-iisang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanyang kumpanya, ang kanyang dignidad. Pagbalik niya sa kanyang tunay na tanggapan, isang malawak na corner office sa tuktok ng Sandoval Tower na tanaw ang buong Makati. Pakiramdam niya ay bumalik ang kanyang lakas. Ito ang kanyang kaharian. Bawat sulok ng gusaling ito ay testimonya ng kanyang pawis, dugo at luha. Dito, siya si Elara Sandoval, hindi si Mrs. Corpus. Umupo siya sa kanyang leather na upuan at binuksan ang kanyang personal na server. Isa-isa niyang sinuri ang mga dokumento ng kanilang mga ari-arian. Ang mansyon sa Forbes Park, nakapangalan sa kanilang dalawa, ngunit ang down payment na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay galing sa kanyang personal na sahod bago pa man sila ikasal. Isang condominium unit sa BGC na nakapangalan kay Ramon. Isang regalo niya rito noong ika-5 anibersaryo nila. Mga stock certificate mula sa mga kumpanyang pinunduhan niya, pero si Ramon ang nakaupong board member. Habang tinitingnan niya ang mga numero, hindi pera ang nakikita niya. Nakikita niya ang 10 taon ng kanyang pagsisikap na ginamit para sa isang malaking kasinungalingan. Ang bawat zero sa dulo ng mga halaga ay isang patunay ng kanyang pagiging bulag. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Panahon na para maningil. Kinahapunan, bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Ramon. May dala itong isang palumpon ng mga paborito niyang bulaklak at ang karaniwan nitong mapang-akit na ngangiti. "Hi love, I missed you," sabi nito. Lumapit para siya'y halikan. Iniwas ni Elara ang kanyang pisngi, kaya sa hangin tumama ang labi nito. Nagkunwari siyang abala sa pagbabasa ng isang dokumento. "Mon, I'm busy." Hindi sanay si Ramon sa ganoong pagtrato. Bahagya itong natigilan bago muling ngumiti. I know. Kaya nga dumaan ako para dalhan ka ng merienda. Anyway, love, may sasabihin sana ako." "What is it?" tanong ni Elara. Hindi inaalis ang tingin sa computer screen. May bagong business venture kasi kaming tinitingnan ng mga kaibigan ko. Real estate development sa Batangas. A huge potential, sabi ni Ramon. Ang boses ay puno ng kasabikan. "I need some initial capital. Mga 20 million lang sana. Love to secure the property." 20 milyon. Ganoon kadali para sa kanya na bigkasin ang halagang yon. Ilang beses na ba niya itong narinig? At ilang beses na rin siyang pumayag nang walang tanong. Ngunit iba na ngayon. Dahan-dahan, itinigil ni Elara ang kanyang ginagawa at hinarap si Ramon. Ngumiti siya, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "That sounds interesting, Mon. But the market is quite volatile right now. Sandoval Corp is tightening its belt. I can't just release that amount of money without due diligence." Natigilan si Ramon. "Due diligence, Elara, it's me. Kailan pa kita kinailangan ng ganoon?" "Things are different now, Mon. The board is watching every major transaction," paliwanag ni Elara. Ang bawat salita ay kalmado at profesional. "Prepare a comprehensive business plan. Include financial projections, market analysis, and risk assessment. Submit it to my office and I'll have my team review it." Napatanga si Ramon. Para siyang isang bata na hindi ibinigay ang gustong laruan. "Are you serious? You want me to submit a proposal to you like a regular employee?" "You're asking for company funds, Ramon. So yes, you have to go through the proper channels," sagot ni Elara. Binalik ang tingin sa kanyang computer. "Now, if you'll excuse me, I have a meeting to prepare for." Ilang segundo pa itong nakatayo roon.
Hindi makapaniwala. Sa huli, umalis ito ng walang imik, dala ang mga bulaklak na hindi man lang niya tinanggap. Nang magsara ang pinto, napahawak si Elara sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na tinanggihan niya si Ramon. At sa kabila ng kaba, may naramdaman siyang kakaibang lakas. Isang pakiramdam ng kontrol. Gabi na nang matapos niya ang kanyang trabaho. Nag-iisa na lang siya sa buong palapag ng gusali. Ang katahimikan ay nagbigay daan sa kanya upang muling maramdaman ang bigat sa kanyang puso. Ngunit bago pa man siya malunod sa kalungkutan, tumunog ang kanyang lumang telepono. Isang mensahe mula kay Dante. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Hindi ito text. Isa itong litrato. Malinaw, malinaw na malinaw, si Ramon at si Liza. Nakatayo sila sa harap ng isang gusali. Si Ramon, binubuksan ang pinto ng kotse para kay Liza na parang isang reyna. At sa gusali, malinaw ang nakasulat sa karatula. St. Gerald's Women's Clinic and Maternity Care. At si Liza, ang isang kamay nito ay nakahawak ng buong pag-iingat sa kanyang tiyan. Napahigpit ang hawak ni Elara sa telepono. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang litratong yon, iyon na ang huling piraso ng ebidensya na kailangan niya. Ang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana ng kanyang opisina. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod at nasasaktan. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na naluluha. Ang mga mata nito ay nag-aapoy. Ang litrato mula kay Dante ay naging isang lason sa sistema ni Elara. Bawat umaga, gumigising siya na ang imahe ni Ramon at Liza sa labas ng maternity clinic ang bumubungad sa kanyang isipan. Ang mansyon na dati niyang itinuring na tahanan ay isa na ngayong bilangguan na puno ng mga multo ng kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw, ang mga ulat mula kay Dante ay patuloy na dumarating. Mga litrato ni Ramon at Liza na kumakain sa mga mamahaling restaurant, naglalakad sa parke na magkahawak ang kamay at pumapasok sa isang condominium unit sa Makati. Isang unit na binili ni Elara para kay Ramon bilang investment nito. Ngunit may isang bagay na bumabagabag kay Elara, higit pa sa lantaran na pagtataksil ng kanyang asawa. Ito ay ang katauhan ni Liza Reyes. Ayon sa paunang investigasyon ni Dante, si Liza ay ulila na, lumaki sa isang malayong probinsya at nakipagsapalaran sa Maynila. Isang simpleng kwento, masyadong simple. Para kay Elara, may kulang. May isang piraso ng puzzle na hindi bumabagay. Dante, I need you to dig deeper. Utos niya sa isang mensahe. Her life in the province, family records, baptismal certificates, school records, anything. I have a feeling we're missing something crucial. Samantala, sa loob ng mansyon, ang tensyon ay halos mahahawakan na sa kapal. Si Doña Soledad, na tila nakakaramdam ng pagbabago sa ihip ng hangin, ay lalong naging mataray kay Elara. Bawat kilos ni Elara ay pinupuna. Bawat desisyon niya ay kino-question. Ang dating pasaring ay naging direktang pang-iinsulto na. Isang hapon, habang nagbabasa si Elara sa library, bigla itong pumasok. Elara, nasaan si Liza? Kanina ko pa siya hinahanap. Inutusan ko siyang ipagtimpla ako ng tsa. Bungad nito, ang boses ay matigas. Hindi ko alam po, Mama. Baka nasa hardin. Sagot ni Elara. Hindi inaalis ang tingin sa libro. Palagi mo na lang hindi alam. Para kang bisita sa sarili mong pamamahay. Parinig ng matanda. You're too focused on your business. Hindi mo na tuloy na aasikaso ang pamilya mo. Ibinaba ni Elara ang kanyang libro. Ang pag-aasikaso ba sa pamilya ay nangangahulugang kailangan kong malaman ang bawat galaw ng kasambahay? Natigilan si Doña Soledad, hindi inaasahan ang pagsagot ni Elara. Bastos ka na ngayon.
Ganyan na ba ang epekto sa'yo ng pera mo? Hindi po pagiging bastos ang pagsasabi ng totoo, Mama Soledad. Mahinahong sagot ni Elara. Sakto namang pumasok si Liza, dala ang isang tasa ng tsaa. Sa kanyang pagmamadali, bahagya siyang natapilok at natapon ang kaunting mainit na likido sa sahig malapit sa paa ni Elara. Bago pa man makapagsalita si Elara, sumigaw na si Doña Soledad. Liza, ano ba? Tingnan mo ang ginawa mo. Paano kung natapunan mo si Elara? Mag-ingat ka naman. Ngunit ang sigaw ay walang bahid ng galit. Ito ay puno ng pag-aalala. Isang pag-aalalang hindi para kay Elara, kundi para kay Liza. Agad na nilapitan ng matanda ang dalaga. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba napaso? Buntis ka pa naman, kailangan mong mag-ingat. Sa huling mga salita, nagkatinginan sila ni Elara. Isang pagkakamali. Isang pagkakamaling naglantad sa lahat. Agad na napagtanto ni Doña Soledad ang kanyang sinabi. Sinubukan pa nitong bawiin. Ang ibig kong sabihin, baka mapasok ka. Mahirap na. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ay nahulog na. Hindi umimik si Elara. Tinitigan lang niya ang kanyang biyenan, isang malamig na tingin na tila tumatagos sa kaluluwa nito. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng library nang walang salita. Alam na niya. Alam na ng biyenan niya na alam na niya. At wala na itong pakialam. Ang insidenteng iyon ang nagtulak kay Elara na gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Kinabukasan, nagpaalam siyang pupunta sa isang business conference sa Tagaytay. Ngunit sa halip na sa Tagaytay, nagmaneho siya papunta sa isang lumang bahay sa San Juan. Doon nakatira si Tia Remedios, ang kapatid ng ina ni Don Alberto, ang yumaong asawa ni Doña Soledad. Si Tia Remedios ay nasa edad 80 na, matalas pa ang isip at isa sa mga huling nabubuhay na nakakaalam ng mga lihim ng pamilya Corpus. Elara, Hija, napadalaw ka? Masayang bati ng matanda. Matapos ang kumustahan, sinimulan ni Elara ang kanyang pakay. Tia, may gusto po sana akong itanong tungkol sa pamilya. Tungkol po sa nakaraan ni Tito Alberto. Nagbago ang anyo ni Tia Remedios. Bakit mo naman naitanong, Hija? Ang nakaraan ay matagal nang nakalibing. Kailangan ko pong malaman, Tia. Para po sa kapakanan ng pagsasama namin ni Ramon. Pagsisinungaling ni Elara. Bumuntong hininga ang matanda. Tumingin ito sa malayo na para bang binabalikan ng isang malayong alaala. Ang pamilyang Corpus, maraming sikreto yan. Si Alberto, bago pa man niya makilala si Soledad, ay mayroon ng ibang minamahal. Isang simpleng babae mula sa probinsya. Nagbunga ang kanilang pag-iibigan. Nanlamig ang buong katawan ni Elara. Nagkaanak po sila? Tumango si Tia Remedios, isang babae. Ngunit si Soledad, na ipinagkasundo kay Alberto ng kanilang mga magulang, ay ginawa ang lahat para paghiwalayin sila. Itinago niya ang katotohanan, binayaran niya ang pamilya ng babae para lumayo at manahimik. Ang bata, hindi na namin nalaman kung ano ang nangyari. Ang sabi ni Soledad, namatay daw kasama ng ina sa panganganak. Isang babae. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Elara. Ang kakaibang pagtrato ni Soledad kay Liza, ang pagiging ulila nito, ang pag-aalala na higit pa sa isang amo sa kanyang kasambahay. Tia, ano po ang pangalan ng babaeng minahal ni Tito Alberto? Tanong ni Elara, halos pabulong. Reyes, sagot ng matanda. Ang apelyido niya ay Reyes. Sa sandaling iyon, isang malakas na kulog ang narinig mula sa labas. Nagsimulang pumatak ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati sa katotohanang biglang bumuhos kay Elara. Hindi ito simpleng sabwatan. Ito ay isang kasalanan na nag-ugat pa sa nakaraan. Isang kasalanang ibinaon sa limot. At ngayon ay hinukay muli ni Soledad para sa sarili nitong makasariling layunin. Habang nagmamaneho pabalik sa Makati, ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos.
Ang bawat patak sa windshield ng kanyang kotse ay parang luha, ngunit hindi na siya umiiyak. Ang kanyang puso ay napuno ng isang bagong uri ng galit, isang galit na hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga babaeng niloko at ginamit ng pamilyang Corpus. Pagdating niya sa kanyang opisina, may naghihintay na mensahe mula kay Dante. Hindi ito litrato, isa itong dokumento, isang kopya ng birth certificate, pangalan, Liza Reyes, pangalan ng ina, Amelia Reyes, pangalan ng ama, Alberto Corpus. Doon, sa harap ng kanyang mga mata, ang huling piraso ng katotohanan. Si Liza ay hindi lang basta kerida. Si Liza ay kapatid sa labas ni Ramon, at ang dinadala nito sa kanyang sinapupunan ay bunga ng isang kasalanang hindi kayang ilarawan sa salita. Isinandal ni Elara ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Pinagmamasdan ang Maynila na binabayo ng ulan. Ang laro ay mas madilim at mas komplikado kaysa sa kanyang inakala. At ang kanyang biyenan, si Doña Soledad, ay hindi lang isang kontrabida. Isa siyang halimaw. Ang kopya ng birth certificate sa screen ng telepono ni Elara ay hindi lang isang dokumento. Ito ay isang hatol. Isang hatol na sumisira hindi lang sa kanyang kasal, kundi sa mismong pundasyon ng moralidad na kanyang pinaniniwalaan. Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumila. Ang bawat patak ay isang paalala ng luhang hindi na niya kayang ilabas. Pangalan ng ama, Alberto Corpus. Paulit-ulit na binabasa ni Elara ang mga salitang iyon, umaasang sa susunod na pagbasa ay mag-iiba ito. Ngunit hindi. Ang katotohanan ay nakatatak na sa papel, permanente, at hindi maikakaila. Ang kanyang asawa ay nagkaanak sa sarili nitong kapatid sa ama. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa salamin ng bintana na kanyang sinasandalan. Hindi ito basta-bastang galit. Ito ay isang uri ng pandidiri na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang 10 taon ng kanyang buhay, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mga pangarap. Lahat ay nabahira ng isang kasuklam-suklam na kasalanan. Biglang bumukas sa kanyang isipan ang mga alaala na ngayon ay mayroon ng bagong, mas madilim na kahulugan. Ang tunay na yaman ng isang pamilya ay nasusukat sa susunod na henerasyon. Ang mga salita ni Soledad, hindi lang ito pagnanais na magkaroon ng apo. Ito ay isang desperadong hakbang para magkaroon ng tagapagmana na purong corpus ang dugo, isang tagapagmana na hindi maibigay ni Elara. Ingatan mo ang apo ko. Ang haplos ni Soledad sa tiyan ni Liza, hindi iyon haplos ng isang biyenan sa isang babaeng nagdadala ng kanyang apo. Iyon ay haplos ng isang reyna sa isang sisidlan na naglalaman ng susunod na hari. Isang sisidlan na handa niyang itapon kapag nakuha na ang laman. Si Soledad. Alam niya ang lahat. Siya ang arkitekto ng lahat. Hinukay niya ang anak sa labas ng kanyang yumaong asawa, isang batang babae na marahil ay namuhay sa kahirapan, puno ng pangarap. Inilapit niya ito sa kanyang pamilya, binigyan ng trabaho, ng tirahan, ngunit hindi dahil sa awa. Ginamit niya ang kahinaan at marahil ang kamangmangan ni Liza. Ipinain niya ito sa sarili niyang anak na si Ramon. Ginawa niyang instrumento si Liza para sa isang karumaldumal na plano. Ang lahat ng ito para lang sa isang bagay, ang pagpapatuloy ng pangalan at dugo ng mga Corpus. Isang pangalan na sa mata ni Elara ngayon ay kasing dumi ng putik. Hindi na napigilan ni Elara ang sarili. Tumakbo siya papasok sa kanyang private washroom at sumuka ng sumuka sa inidoro. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa sakit ng tiyan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanyang natuklasan. Ito ay isang doble at tripleng pagkakanulo. Pagtataksil hindi lang sa kasal, kundi sa sangkatauhan. Nang wala nang mailabas, napaupo siya sa malamig na sahig ng banyo,
Yakap ang kanyang mga tuhod. Ang malawak na opisina sa labas ay tila lumiliit. Ang mga pader ay papalapit sa kanya. Pakiramdam niya ay sinasakal siya. Ang pag-ibig niya kay Ramon ay hindi lang basta nasira. Ito ay dinurog, tinunaw, at ginawang abo. Ang paggalang niya kay Doña Soledad ay hindi lang nawala. Ito ay naging isang matinding pagkamuhi na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong posisyon, tahimik, nakikinig sa sarili niyang paghinga at sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Sa katahimikang yon, may isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong mula sa mga abo ng kanyang nawasak na puso. Hindi na ito galit, hindi na ito pandidiri, ito ay determinasyon. Isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Tumayo siya. Ang mga binti niya ay nanginginig pa, ngunit pinilit niyang maging matatag. Lumapit siya sa lababo at hinilamusan ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang namumugto. May labing maputla. Mukha siyang talunan. Mukha siyang biktima. Pero sa likod ng itsurang yon, nakita niya ang isang kislap, isang apoy na hindi pa niya nakita dati. Isang apoy na sinindihan ng pinakamatinding sakit. Hindi. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay garalgal, ngunit buo. Hindi ako biktima. Muling siyang tumingin sa kanyang refleksyon, ngayon ay may bago ng liwanag sa kanyang mga mata. Ang mga balikat niya ay unti-unting tumuwid. Hindi ako magpapatalo sa inyo, mas malakas niyang sabi. Lumabas siya ng banyo. Ang kanyang mga hakbang ay mas mabigat, mas may diin. Bumalik siya sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang kalendaryo. Tiningnan niya ang petsa ng kanilang ika-10 anibersaryo. Ilang linggo na lang. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinimulang i-draft ang isang plano. Hindi na ito simpleng plano para sa paghihiganti. Ito ay isang plano para sa katarungan. Isang plano para ilantad ang lahat ng kabulukan ng pamilyang Corpus sa buong mundo. Hindi na siya lalaban para sa kanyang kasal. Hindi na siya lalaban para sa pag-ibig. Lalaban siya para sa katotohanan. At ang engranding selebrasyon ng kanilang ika-10 anibersaryo, iyon na ang magiging entablado. Iyon ang magiging huling akto ng kanilang perpektong kasinungalingan. At sisiguraduhin niyang ang pagbagsak ng telon ay isang bagay na hinding-hindi nila malilimutan. Ang ulan sa labas ay nagsimula ng humina. At sa paghupa nito, isang bagong Elara ang isinilang. Isang babaeng hindi na takot masaktan dahil wala nang pwedeng masira pa sa kanya. Siya na mismo ang bagyo na paparating. Sa mga sumunod na linggo, bago ang kanilang anibersaryo, isang himala ang tila naganap sa mansyon ng mga Corpus. Si Elara, na sa mga nagdaang araw ay tila malayo at malamig, ay biglang nagbago. Bumalik ang kanyang matamis na ngiti, ang kanyang malambing na boses, at ang kanyang maalagang mga kilos. Naging anino siya ng perpektong asawa na minahal ni Ramon at ang perpektong manugang na inaasahan ni Soledad. Ang kanyang pagbabago ay isang matalinong estratehiya. Alam niyang kapag ipinakita niyang apektado siya, mag-iingat ang kanyang mga kalaban. Ngunit sa pamamagitan ng pagbabalik sa dating anyo, binigyan niya sila ng isang huwad na kapanatagan ng loob. At sila na may kinagatang pain. Love, I'm so glad you're back to your old self. Sabi ni Ramon isang umaga habang inaayos ni Elara ang kanyang kurbata. I was worried about you. Masyado ka kasing stressed sa trabaho. Ngumiti si Elara. I'm sorry. Naisip ko lang 10 taon na tayo. We should be celebrating, not fighting. Hinaplos niya ang pisngi nito. I love you, Mon. Nakita niya ang ginhawa sa mga mata ni Ramon. Ang pagdududa nito ay napalitan ng kumpiyansa. Ganoon din si Doña Soledad. Ang dating matalas na dila nito ay muling nabalot ng huwad na kabaitan. Isang hapunan, inilahad ni Elara ang kanyang ideya. Mama, Mon,
Naisip ko para sa ika-10 anibersaryo natin. Why don't we throw a grand party? Dito mismo sa bahay. Let's invite everyone. Our family, our friends, our business partners. I want to show the world how blessed I am to be a part of this family. Nagliwanag ang mukha ni Doña Soledad. Isang malaking pagdiriwang? Iyon ang pinakagusto niya. Isang pagkakataon para ipagmalaki ang yaman at impluensya ng mga corpus. That's a wonderful idea, Elara. Napakabuti mo talagang asawa. Sige, ako na ang bahala sa lahat. No, Mama. Malambing na pagtutol ni Elara. This is my gift to you and Ramon. Ako na ang bahala sa lahat. Ang gusto ko lang ay mag-enjoy kayo. I want it to be a night you'll never forget. Sa mga salitang iyon, isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi napansin ng dalawang taong abala na sa pagpaplano ng kanilang itatampok na papel sa lipunan. Habang ang mansyon ay nagiging abala sa paghahanda, mga caterer, florist, at event planner na labas-masok, si Elara ay may sariling tahimik na paghahanda. Ang kanyang mga araw ay nahahati sa dalawa. Sa umaga, siya ang abalang may bahay na pumipili ng kulay ng mga bulaklak at tema ng party. Ngunit sa gabi, sa kanyang opisina, siya ay nagiging isang general na naghahanda para sa isang digmaan. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay ang pag-secure ng kanyang pananalapi. Sa tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado, isa-isa niyang inilipat ang mga ari-ariang nakapangalan sa kanya lamang patungo sa mga bagong account na siya lang ang may control. Pinahanda niya ang mga kasulatan na nagpapatunay na ang lahat ng negosyo ni Ramon ay pinunduhan ng Sandoval Corporation. Bawat resibo, bawat kontrata, bawat bank transfer, lahat ay kanyang tinipon. Ang ikalawang bahagi ay ang pagtipon ng mga sandata. Inutusan niya si Dante na i-compile ang lahat ng ebidensya, ang mga litrato, ang video mula sa hidden camera, ang kopya ng birth certificate ni Liza, at mga recording ng ilang usapan na palihim niyang kinuha gamit ang kanyang telepono. Lahat ng ito ay inilagay sa isang video presentation, maingat na in-edit para sa pinakamalakas na epekto. Habang papalapit ang araw ng pagtutuos, napansin ni Elara ang pagbabago sa kilos ni Liza. Ang dating mahiyain at laging nakayukong kasambahay ay nagkaroon ng bagong kumpiyansa. Nag-uutos na ito sa ibang mga katulong. Minsan, nahuhuli niya itong nakaupo sa paboritong silya ni Doña Soledad sa sala na parang sanay na sanay. Isang hapon, naabutan ni Elara si Liza sa kusina, kumakain ng mamahaling imported na strawberries, ang paborito ni Elara. Liza, yan ba ang binili kong strawberries? Tanong ni Elara. Ang boses ay kalmado. Hindi man lang natinag ang dalaga. Opo, ma'am. Sabi po ni Senyora Soledad, kumain daw po ako ng masusustansyang pagkain para sa baby. Tinitigan ni Elara si Liza. Sa tiyan nito, bahagya ng bumubukol ang bunga ng kasinungalingan. You seem very happy, Liza. Ngumiti si Liza, isang nangiting may halong pagmamataas. Masaya po ako, ma'am, dahil magkaka-baby na po ako at mahal na mahal po siya ng kanyang ama at lola. May diin sa salitang lola. Tumango si Elara. Good for you. Tumalikod na siya para umalis, ngunit may huling sinabi si Liza. Sana po balang araw, maranasan niyo rin pong maging isang ina, ma'am. Ang mga salitang iyon, na sinadya para maging isang insulto, ay hindi na tumalab kay Elara. Sa halip, awa ang kanyang naramdaman para sa dalaga. Isang kawawang babae na ginagamit na parang isang bagay. Isang babaeng walang kaalam-alam sa tunay na papel na ginagampanan niya sa madilim na teatro ng mga corpus. Sa huling araw bago ang party, isinagawa ni Elara ang kanyang huling hakbang gamit ang impormasyong nakuha ni Dante. Natuntun niya ang kinaroroonan ng tunay na ina ni Liza, si Amelia Reyes,
Nakatira ito sa isang maliit at sira-sirang bahay sa isang probinsya sa Quezon. Ayon sa mga kapitbahay, iniwan ito ni Liza matapos makatanggap ng isang malaking halaga ng pera mula sa isang mayaman na babae sa Maynila. 1 taon na ang nakalipas. Nagpadala si Elara ng isang mensahero. Ang dala nito ay hindi pera, kundi isang sobre. Sa loob nito ay isang sulat at isang imbitasyon. Ang sulat ay maikli lamang. Gengi Reyes, kung gusto ninyong malaman ang katotohanan sa sinapit ng inyong anak at kung gusto ninyong makamit ang hustisya para sa inyong dalawa, inaanyayahan ko po kayo sa isang pagtitipon. Isang kotse ang susundo sa inyo bukas ng hapon. Isinara ni Elara ang kanyang laptop. Lahat ay nakahanda na. Ang entablado, ang mga aktor, ang mga ebidensya, at ang mga manonood. Ang kailangan na lang gawin ay hintayin ang pagtaas ng telon. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang gabi ay tahimik at kalmado. Isang katahimikan bago ang isang malakas na unos. Ang mansyon ng mga Corpus ay nagliwanag na parang isang hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang mga ilaw mula sa mga naglalakihang chandelier ay tumatagos sa mga bintanang salamin, lumilikha ng isang marangyang tanawin. Sa hardin, ang mga mesa ay napapalibutan ng mga puting rosas at ang mahinang tunog ng isang string quartet ay humahalo sa masayang tawanan at bulungan ng mga bisita. Ito ang perpektong larawan ng yaman, kapangyarihan at tagumpay. Sa gitna ng lahat, si Ramon Corpus ay nasa rurok ng kanyang kasiyahan. Suot ang isang mamahaling suit at ang Rolex na regalo ni Elara. Magiliw niyang inaasikaso ang mga panauhin. Bawat bati, bawat tapik sa balikat ay nagpapataba sa kanyang puso. Siya ang hari ng gabing iyon, ang asawa ng isang napakatalino at napakagandang babae. Sa kanyang tabi, si Doña Soledad ay parang isang reyna. Suot ang kanyang mga alahas na kumikinang sa bawat paggalaw. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Sinusuri ang bawat bisita. Tinitiyak na ang lahat ay nakakakita sa kadakilaan ng kanilang pamilya. Para sa kanya, ang gabing ito ay hindi lang isang party. Ito ay isang deklarasyon ng kanilang walang hanggang kapangyarihan. Ilang sandali pa, bumaba si Elara mula sa engrandeng hagdanan. Tumigil ang lahat. Ang bulungan ay napalitan ng mga buntong hininga ng paghanga. Suot niya ang isang kulay dugong pula na gown na yakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun at ang tanging alahas na suot niya ay isang pares ng hikaw na diamante. Simple, ngunit nakakabighani. Ngunit ang tunay na nakakuha ng pansin ng lahat ay ang kanyang aura. Isang halo ng kalmadong kumpiyansa at isang misteryosong apoy sa kanyang mga mata. Lumapit sa kanya si Ramon, ang mga matay nagniningning sa paghanga. Love, you look breathtaking, bulong nito. Hinawakan ng kanyang kamay at hinalikan. Ngumiti si Elara, isang ngiting perpektong na ensayo. Para sa'yo ito, Mon, para sa atin. Pinuntahan nila ang mga bisita, mga politiko, mga bigating negosyante, mga kilalang personalidad sa lipunan. Lahat ay bumabati sa kanila. Congratulations on 10 years. You are the perfect couple. More power to the Corpus family. Ang bawat pagbati ay isang patalim na lalong nagpapatigas sa determinasyon ni Elara. Mga perpektong sinungaling, sabi niya sa kanyang isipan. Nang malapit nang magsimula ang formal na programa, umakyat si Doña Soledad sa maliit na entablado na inihanda sa hardin. Kinuha niya ang mikropono. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay puno ng pagmamalaki. 10 taon na ang nakalipas mula nang tanggapin namin sa aming pamilya ang isang napakagandang biyaya, si Elara. Sa loob ng 10 taon,
Napatunayan niya na hindi lang siya isang matalinong negosyante, kundi isang mapagmahal na asawa para sa aking anak na si Ramon. Tumingin siya kay Elara at Ramon. Ang pamilya ang pinakamahalagang yaman sa mundo. At sa gabing ito, ipinagdiriwang natin ang lakas at pagkakaisa ng pamilyang Corpus, isang tagay para sa 10 taon at para sa marami pang darating. Nagpalakpakan ng mga tao. Itinaas nila ang kanilang mga kopita. Ngunit si Elara ay hindi uminom. Nakatitig lang siya kay Soledad, sa perpektong maskara ng isang mapagmahal na ina at biyenan. Ang galing mong umarte, Mama, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng talumpati ni Soledad, si Elara naman ang tinawag sa entablado. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Huminga siya ng malalim. Ito na. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. Simula niya ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaaling-awngaw sa buong hardin. 10 taon, isang dekada. Sa loob ng panahong iyon, maraming bagay ang aking natutunan. Natutunan kong magmahal ng walang kondisyon. Natutunan kong magtiwala ng buo. Tumingin siya kay Ramon na nakangiti sa kanya mula sa ibaba ng entablado. At higit sa lahat, natutunan kong ang isang pamilya ay itinayo sa pundasyon ng katapatan. Isang saglit na katahimikan, may kakaiba sa tono ng kanyang pananalita na nagpatigil sa lahat. At dahil espesyal ang gabing ito, pagpapatuloy ni Elara, may inihanda akong isang espesyal na regalo. Isang munting sorpresa para sa aking pinakamamahal na asawa at sa aking pinakamamahal na biyenan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa isang malaking puting screen na nakatayo sa likod ng entablado na kanina pa'y inakala ng lahat na bahagi lamang ng dekorasyon. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang maikling pelikula, isang kwento ng pag-ibig, pagsasakripisyo, at katotohanan. Pinindot ng isang technician na lihim na inupahan ni Dante ang isang buton. Ang mga ilaw sa hardin ay bahagyang dumilim at ang screen sa likuran ni Elara ay nagsimulang magliwanag. Ang atensyon ng lahat ay napunta roon. Ang string quartet ay tumigil sa pagtugtog. Nagsimula ang video. Sa una, mga masasayang larawan nila ni Ramon. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga biyahe sa ibang bansa, mga anibersaryo, mga ngangiti, mga yakap, mga halik, ang perpektong mag-asawa. Si Ramon ay napangiti. Si Soledad ay tumango-tango, nasisiyahan sa palabas. Ngunit biglang nagbago ang musika. Mula sa isang matamis na melodiya, ito ay naging isang mabagal at nakakakabang tunog. At ang mga imahe ay nagbago. Ang sumunod na lumabas ay isang video. Isang kuha mula sa isang nakatagong kamera sa sala. Si Doña Soledad at si Liza, malinaw na malinaw ang bawat salita. Ingatan mo ang apo ko. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ang ngiti sa mga labi ni Soledad ay naglaho, napalitan ng pagkabigla. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ngunit hindi pa yon natatapos. Ang sumunod na eksena, mga litrato. Si Ramon at si Liza, sa labas ng maternity clinic, sa loob ng condominium, magkahawak ang kamay. Si Ramon, hinahaplos ang tiyan ni Liza. Ang bulungan ay naging ugong. Ang lahat ng ulo ay napalingon kina Ramon at Soledad, na kapwa namumutla at hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Nakatayo si Elara sa entablado, kalmado, pinagmamasdan ang pagkawasak na kanyang nilikha. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon. At para sa huling bahagi ng aking regalo, sabi niya sa mikropono, ang boses ay malamig na parang yelo, isang pagkilala sa kung saan nagsimula ang lahat. Ang huling imahe na lumabas sa screen ay isang dokumento, isang birth certificate, at sa ilalim ng pangalan ni Liza Reyes, ang pangalan ng kanyang ama, Alberto Corpus. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Ang tanging maririnig
ay ang pagbagsak ng isang kopita ng champagne mula sa kamay ng isang bisita. Ang lahat ay nakatitig sa screen, sinusubukang iproseso ang kahulugan ng kanilang nakikita. Pagkatapos, tumingin si Elara sa direksyon ni Ramon. "Happy 10th anniversary, my love." At pagkatapos, sa direksyon ni Soledad. "At salamat po sa lahat, Mama." Ang kanyang mga salita ay parang isang martilyo na bumasag sa salamin ng kanilang perpektong mundo. At ang mga piraso nito ay nagsimula ng bumagsak. Ang katahimikan sa hardin ay nabasag, hindi ng isang sigaw, kundi ng isang kolektibong paghinga, isang tunog ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ang birth certificate ni Liza ay nanatiling nakapaskil sa malaking screen, isang hindi matinag na ebidensya na naglantad sa pinakamadilim na lihim ng pamilyang Corpus. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang mga tingin ng paghanga ay napalitan ng mga tingin ng pandidiri. Ang mga bisita na kanina lang ay nakikipagtawanan sa mga Corpus ay unti-unting lumalayo, na para bang ang pagiging malapit sa kanila ay isang nakakahawang sakit. Ang kanilang mga telepono ay palihim ng inilabas, kumukuha ng litrato at video. Ang eskandalo ng taon ay nagaganap sa mismong harapan nila. Si Ramon ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang mukha ay walang kulay. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Tumingin siya kay Elara, na nakatayo pa rin sa entablado, na parang isang diyosa ng paghihiganti. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina, na para bang naghahanap ng sagot. Ngunit si Doña Soledad ay hindi makapagsalita. Ang kanyang maskara ng pagiging isang dakilang matriarka ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang isang muka ng purong pagkagapi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ito ang kanyang pinakamasamang bangungot, ang pagkasira ng pangalan ng kanilang pamilya sa harap ng lipunang kanyang pinahahalagahan. Anong kalokohan ito, Elara? Sa wakas ay nagawa ni Ramon na magsalita. Ang boses ay babasag. Lumakad siya, papalapit sa entablado. "Paano mo nagawa ito sa atin? Sa pamilya natin?" Hindi sumagot si Elara. Sa halip, ang kanyang tingin ay napunta sa isang sulok ng hardin, malapit sa kusina. Doon, nakatayo si Liza, nakatingin sa screen, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng pagbabago. At sa tabi ni Liza, may isang babaeng lumitaw mula sa anino. Isang babaeng payat, may edad na, at bakas sa muka ang hirap ng buhay. Suot niya ang damit na ipinadala ni Elara, ngunit halatang hindi siya sanay sa ganitong karangyaan. Siya si Amelia Reyes, ang ina ni Liza. "Soledad!" Isang sigaw ang bumasag sa tensyon. Si Amelia, na kanina pa'y pinipigilan ng mga security na inutusan ni Dante, ay nakawala. Tumakbo siya papalapit kay Doña Soledad, ang mga matay nag-aalab sa galit na matagal nang kinimkim. "Hayop ka! Hayop ka, Soledad!" Sigaw ni Amelia. "Dinuduro ang matanda. Matapos mong sirain ang buhay ko at agawin ang anak ko. Ngayon ay ginamit mo pa siya para sa karumaldumal mong plano. Anong klase kang tao?" Nagulat ang lahat. Sino ang babaeng ito? Hinarap ni Doña Soledad si Amelia. Sa kabila ng kahihiyan, lumabas pa rin ang kanyang pagmamataas. "Sino ka para sigawan ako? Isa ka lang hamak na taga-probinsya." "Ako ang babaeng inagawan mo ng lahat," ganting sigaw ni Amelia. "At siya," sabi nito, itinuro si Liza na umiiyak na ngayon. "Siya ang anak namin ni Alberto, ang anak na ipinagkait mo sa kanya." Ang kumpirmasyong yun mula mismo sa ina ni Liza ang huling dagok. Ang ugong ay naging isang malaking ingay. Ang mga Corpus ay tapos na. Sinubukan ni Ramon na lumapit kay Elara. "Love, please, mag-usap tayo. I can explain." Tumingin si Elara sa kanya. Isang tingin na walang anumang emosyon, walang galit, walang sakit.
Isang tingin na para bang nakatingin siya sa isang estranghero. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Ramon, sabi niya sa mikropono. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang isang hatol. Lahat ng dapat sabihin ay nasabi na ng mga larawang iyan. Huminga siya ng malalim. Ito na ang kanyang huling salita para sa gabing iyon. I am announcing tonight, in front of all of you who witnessed the foundation of this marriage 10 years ago, that this marriage is over. I am filing for divorce. Isang hininga ng pagkabigla ang muling narinig mula sa mga bisita. At para naman sa'yo, Ramon, pagpapatuloy niya, ang tingin ay nakapako sa lalaking minsan niyang minahal. Ang mansyon na ito, ang mga kotseng ginagamit mo, ang mga credit card sa iyong wallet, ang mga shares of stock na nakapangalan sa iyo sa kumpanya. Lahat ng yan ay pag-aari ng Sandoval Corporation. At bilang major stockholder ng korporasyong yon, binabawi ko na ang lahat. Napaatras si Ramon na parang sinampal. Hindi mo maaaring gawin yan, Elara. Oh, I can, and I will, sagot ni Elara. Magsisimula ka ulit sa wala. You will leave this house with nothing but the clothes on your back, katulad ng ginawa ninyo sa mga babaeng niloko ninyo. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang gulat at wasak na mga mukha ng mga korpus. Si Ramon, na hindi makapaniwala sa pagkawala ng kanyang yaman. Si Soledad, na nakatingin sa kanya nang may purong pagkamuhi. At si Liza, na umiiyak sa isang sulok, yakap ng kanyang ina, na ngayon ay biktima rin ng isang larong hindi niya kailanman naintindihan. Walang anumang nangngiti ng tagumpay sa mga labi ni Elara. Walang kasiyahan, tanging isang pakiramdam ng kaluwagan. Isang mabigat na tinik na sa wakas ay nabunot mula sa kanyang dibdib. Bumaba siya sa entablado. Ang mga tao ay humahawi para bigyan siya ng daan na parang si Moises na hinahati ang dagat. Naglakad siya ng diretso, ang likod ay tuwid, ang ulo ay taas noo. Hindi siya lumingon. Sa kanyang paglakad palabas ng hardin, papalayo sa mga guho ng kanyang nakaraan, isa lang ang kanyang narinig. Ang tunog ng pagbagsak ng isang marumi at huwad na imperyo. Ang pagbagsak ng mga korpus. Isang linggo. Isang linggo na ang nakalipas mula sa gabing iyon. Para kay Elara, ang 7 araw na yon ay mas mahaba pa kaysa sa 10 taon na kanyang ipinagdiwang. Ang eskandalo ng mga korpus ay sumabog na parang isang bomba sa alta sosyedad. Nasa bawat pahayagan, bawat talk show, bawat social media feed, ang dating iginagalang na pangalan ay ngayoy simbolo ng kahihiyan at kasuklam-suklam na kasalanan. Ang mansyon sa Forbes Park na dati puno ng buhay at tawanan ay nababalot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Si Ramon at Doña Soledad ay umalis kinabukasan din pagkatapos ng party, dala ang kanilang mga personal na gamit at ang bigat ng kanilang pagkatalo. Hindi na sila nagpakita o tumawag man lang pagkatapos noon. Ang mga kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya ay isa-isang nagpaalam kay Elara. Ang mga mukha'y puno ng awa at paggalang. Tanging ang pinakamatanda at pinakapinagkakatiwalaan niyang mayordoma na si Manang Fay ang nanatili. Sa loob ng 1 linggong iyon, hindi lumabas ng bahay si Elara. Ngunit hindi siya nagkulong para magdalamhati. Nagkulong siya para linisin ang mga bakas ng nakaraan. Ipinatapon niya ang lahat ng litrato nila ni Ramon. Ipinahakot ang mga damit at gamit nito at ipinadala sa isang charity. Ang bawat sulok ng bahay na may alaala nito ay kanyang binura. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga kaibigan, mga business partners, at mga kamag-anak na nag-aalok ng suporta. Ngunit may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa screen, isang pangalan na hindi na niya sinasagot. Ramon. Tumatawag ito ng 10 beses sa isang araw. Mga text message na puno ng pagsusumamo, paghingi ng tawad, at kung minsay panunumbat.
Hindi niya binabasa ang mga ito. Para sa kanya, si Ramon Corpus ay isang multo na lamang, isang estrangherong minsan niyang minahal. Isang umaga, habang nagkakape si Elara sa hardin, ang mismong lugar kung saan gumuho ang mundo ng mga Corpus, lumapit si Manang Fe. "Ma'am Elara," sabi nito, may pag-aalangan sa boses. Tumawag po si Aling Martha, yung labandera sa lumang bahay ng mga Corpus sa San Juan. Nandoon daw po si Senyora Soledad. Tumingin si Elara sa matanda. "Anong balita?" "Nakahiga lang daw po sa madilim na kwarto buong araw, ma'am. Hindi raw po kumakain. Laging nakatulala." Ang sabi po sa balita, lahat daw po ng miyembro sa mga club na kinabibilangan niya ay itiniwalag na siya. Wala na raw pong kumakausap sa kanya. Hindi umimik si Elara. Inisip niya si Doña Soledad, ang babaeng puno ng pagmamataas at kapangyarihan na ngayon ay nag-iisa sa dilim ng kanyang pagkatalo. Walang awa, ngunit wala ring kasiyahan ang naramdaman ni Elara. Tanging isang pakiramdam ng pagiging patas ng tadhana. Kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. Tungkol naman kay Liza, nalaman ni Elara mula kay Dante na ito, at ang ina nito ay umalis na ng Maynila. Binigyan sila ni Dante ng sapat na halaga mula sa pondo ni Elara para makapagsimula sa ibang lugar, malayo sa gulo. Iyon na ang huling tulong na ibibigay niya. Sa ika-8 araw, sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas si Elara, ngunit hindi siya pumunta sa opisina. Nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang pamilyar na lugar, isang private beach resort sa Batangas na madalas nilang puntahan ni Ramon noon. Ipinark niya ang kotse at naglakad sa dalampasigan. Ang hangin ay sariwa, maalat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay parang musika sa kanyang pandinig. Hinubad niya ang kanyang sapatos at naramdaman ang pino at basang buhangin sa kanyang mga paa. Doon, sa harap ng malawak na karagatan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakahinga siya ng maluwag. Isang hininga na walang bigat, walang sakit. Isang hininga ng kalayaan. Umupo siya sa buhanginan. Pinanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Ang ganda, napakaganda. At sa unang pagkakataon, nag-iisa niyang pinapanood ito. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit kasabay ng kapayapaan ay isang pamilyar na kirot. Isang lungkot. Lungkot para sa 10 taon na nasayang. Lungkot para sa babaeng minsan siyang naging. Isang babaeng puno ng pangarap at pagtitiwala. Ang babaeng yon ay patay na. At siya, ang bagong Elara, ay nakatayo sa ibabaw ng puntod nito. Nang tuluyan ng lumubog ang araw at napalitan ng mga bituin ng langit, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng galit o pighati. Ito ay isang luha ng pamamaalam. Pamamaalam sa nakaraan. Pamamaalam sa sakit. Tumayo siya, handa nang umuwi at simulan ng bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit sa kanyang pagtalikod, tumunog ang kanyang telepono. Hindi si Ramon, isang rehistradong numero. Ang kanyang abogado. "Hello, Attorney Reyes? Good evening, Elara. I'm sorry for the late call, but I have an urgent update." Sabi ng abogado, ang boses ay seryoso. "What is it?" Tanong ni Elara. Isang biglaang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. "My paralegal just received the official response from Mr. Corpus's legal counsel this afternoon," paliwanag ng abogado. "Elara, Ginoong Corpus is contesting the divorce." Napakunot ang noo ni Elara. "On what grounds?" Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang abogado. "He is demanding 50% of all conjugal properties, citing that his decade-long contribution as your husband was integral to the growth of your assets."
Ang kapayapaan na naramdaman ni Elara, ilang sandali lang ang nakalipas, ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na galit. Ang bagyo ay hindi pa pala tapos. May isa pa palang huling laban. At sa pagkakataong ito, hindi na ito sa entablado ng lipunan. Ito ay magiging sa korte ng batas. Ang conference room ng law firm ni Attorney Reyes ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang tunog ng mga papel na binubuklat. Si Elara ay nakaupo sa isang dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang postura ay tuwid at kalmado. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang hindi mababakasan ng anumang emosyon. Sa kanyang tabi ay si Attorney Reyes, seryosong binabasa ang mga dokumento. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon kasama ang kanyang abogado. Ang dating makisig at aroganteng Ramon Corpus ay malaki ang ipinagbago. Bahagyang gumulo ang kanyang buhok, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. At ang mamahaling suit na suot niya ay tila maluwag na sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng pagod niyang itsura, mayroon pa ring bahid ng pagmamataas sa kanyang mga mata. Isang pagmamataas na malinaw na isinulsul ng taong nakaupo sa likod ng lahat ng ito. Si Doña Soledad. Nagkatinginan sila ni Elara. Sa mga mata ni Ramon, nakita niya ang isang komplikadong halo ng galit, pagsisisi at panunumbat. Ngunit sa mga mata ni Elara, wala siyang nakita. Blanco, na para bang nakatingin siya sa isang pader. Good morning, Your Honor. Formal na bati ng abogado ni Ramon. Let's get straight to the point. My client, Mr. Ramon Corpus, has dedicated 10 years of his life to this marriage. His emotional support and social contributions were pivotal to Mrs. Sandoval Corpus's success. Therefore, we are formally demanding a 50% share of all assets acquired during their marriage, as is his right under the law. Hindi umimik si Elara. Hinayaan niyang si Attorney Reyes ang magsalita. With all due respect, counsel, simula ni Attorney Reyes, your client's contributions are debatable. What is not debatable is his infidelity, which is a ground for the dissolution of this marriage. Infidelity does not negate his right to conjugal property. Ganti ng abogado ni Ramon. Ang usapan ay nagpatuloy, isang palitan ng mga legal na termino at mga probisyon ng batas. Ngunit si Elara ay hindi nakikinig sa kanila. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang kay Ramon. Ramon, biglang sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay pumutol sa legal na debate. Nagulat ang lahat. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ninong niya. Hindi sa isang paraan ng panunumbat, kundi sa isang paraan ng purong pag-usisa. Matapos ang lahat, may kapal pa ng mukha kang humingi ng kahit isang sentimo mula sa akin? Tila nagkaroon ng lakas ng loob si Ramon. Karapatan ko to, Elara. 10 taon akong tumayo sa tabi mo. Ibinigay ko ang pangalan ko sa'yo. Tinanggap ka ng pamilya ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara. Ang pangalan mo, ang pangalang dinungisan mo at ng iyong ina, ang pamilya mo, ang pamilyang gumamit sa akin at sa sarili ninyong kadugo para sa inyong mga pansariling interes? Hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Ramon, tumayo. Ginawa lang ni Mama kung ano ang sa tingin niya ay tama para sa pamilya, para sa pangalan natin. Ang pangalan ninyo ay wala ng halaga, Ramon. Mahinahong sagot ni Elara, ngunit bawat salita ay may bigat. At ang pag-ibig mo, wala na rin itong halaga. Ang tanging may halaga na lang sa'yo ngayon ay pera. Pera na hindi mo pinaghirapan. Pinaghirapan ko iyon, giit ni Ramon. I manage projects. I closed deals. Really? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay may bahid ng panunuya. Dahan-dahan, kinuha niya ang isang manipis na folder mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Let's talk about one of those projects. Binuksan ni Attorney Reyes ang folder
at inilabas ang mga dokumento sa loob. Mr. Corpus, are you familiar with the Laguna Sunrise Properties project from 3 years ago? A project under Sandoval Corporation which you personally managed? Namutla si Ramon. Ang kanyang pagiging agresibo ay biglang naglaho. We have here, pagpapatuloy ni Attorney Reyes, bank statements, invoices, and sworn statements from the subcontractors. It appears, Mr. Corpus, that you systematically overpriced the materials and labor costs and funneled approximately 32 million pesos into a secret offshore account. Tumingin si Elara kay Ramon. Akala ko hindi ko malalaman. Alam ko na noon pa, Ramon. Nakita ko ang mga discrepancy sa mga report. Pero pinalagpas ko. Dahil asawa kita, dahil mahal kita, inisip ko, baka may pinagdadaanan ka lang. I chose to trust you. Napaupo si Ramon sa kanyang silya na para bang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Hindi siya makapagsalita. This is not just a simple case of infidelity anymore. Seryosong sabi ni Attorney Reyes, nakatingin sa abogado ni Ramon. This is a criminal case of large-scale estafa. 32 million pesos. That's a non-bailable offense, counsel. We are talking about serious jail time. Ang abogado ni Ramon ay natigilan. Tila hindi inaasahan ang alas na ito. Tumingin si Elara kay Ramon sa huling pagkakataon. Ang pagmamahal, ang galit, ang sakit, lahat ay nawala na. Ang tanging natitira ay awa. Awa para sa isang lalaking mahina, isang lalaking nagpatalo sa sarili niyang kasakiman. May dalawa kang pagpipilian, Ramon, sabi ni Elara. Ang boses ay pangwakas na. You can either sign these divorce papers, walk away with nothing, and I will forget that this folder ever existed. Or you can pursue your ridiculous claim, and I will see you in criminal court. Inilapit ni Attorney Reyes ang mga papeles ng diborsyo at isang pluma sa gitna ng mesa. Ang buong silid ay nabalot ng tensyon. Si Ramon ay nakatingin sa mga papeles, pagkatapos ay sa kanyang abogado, na bahagya na lang na umiling. Tumingin siya kay Elara, ang mga matay puno ng pagkatalo. Ang huling laban ay tapos na, bago pa man ito magsimula. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Ramon ang pluma. Sa isang mabilis at magulong galaw, nilagdaan niya ang bawat pahina. Ang pirma na minsan ay sumisimbolo sa kanilang pag-iisa, ay siya na ngayong sumisimbolo sa kanilang tuluyang paghihiwalay. Pagkatapos pumirma, mabilis siyang tumayo at naglakad palabas ng silid. Hindi na lumingon pa. Tumayo na rin si Elara. Inayos ang kanyang damit. Tapos na. Sa wakas, malaya na siya. Habang naglalakad siya palabas ng law firm, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Isang bagong simula. Ngunit sa kanyang paglabas sa lobby, isang figura ang naghihintay sa kanya sa di kalayuan. Isang babaeng halata na ang pagbubuntis, si Liza. Nakatayo ito roon, mag-isa, ang mga matay puno ng takot at pagsisisi. Ang sikat ng araw ay tila mas matindi sa labas ng gusali. Huminto si Elara sa kanyang paglalakad nang makita si Liza. Ang dating kasambahay na puno ng kumpiyansa ay wala na. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay mukhang pagod at takot. Ang bigat ng mundo ay tila pasan niya sa kanyang mga balikat. Ang kanyang tiyan, na ngayon ay malaki na, ang sentro ng lahat ng atensyon. Dahan-dahang lumapit si Liza, ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Ma'am Elara, sabi nito, ang boses ay nanginginig at puno ng luha. Hindi umimik si Elara, hinintay niya lang kung ano ang sasabihin nito. Wala na siyang galit na nararamdaman para sa dalaga. Ang natitira na lang ay isang malalim na awa. Patawad po. Humagulgol si Liza. Yumuko na parang isang basag na manika. Patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa ko. Nabulag po ako, ma'am. Nabulag po ako sa mga pangako ni Senyora Soledad. Ang sabi niya, bibigyan niya ako ng magandang buhay. Ako at ang magiging anak ko. Hindi ko po alam ang buong katotohanan.
Tumingin si Elara sa babaeng umiiyak sa kanyang harapan, isang biktima na ginawang kontrabida. Alam mo na ba ngayon, Liza? Tumango si Liza, patuloy ang pag-agos ng luha. Opo, sinabi po sa akin lahat ni nanay. Si Sir Ramon at ako, magkapatid kami. Ang huling mga salita ay halos hindi na marinig. Sinasakal ng kanyang sariling hikbi. Ang bigat ng kasalanang ipinataw sa kanya ay tila doble pa sa bigat ng batang dinadala niya. Iniwan na po nila ako, ma'am. Pagpapatuloy niya. Pagkatapos po ng gabi ng party, hindi na po nagpakita si Sir Ramon. Si Senyora Soledad naman po, tinawagan ako. Sinisisi niya po ako sa lahat. Sabi niya, isa raw po akong kamalasan. Itinaboy niya po kami ng nanay ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Elara sa malayo, sa mga nagtataasang gusali ng Makati. Ang mundong ito, puno ng ambisyon at kasakiman, ay kayang durugin ang mga taong tulad ni Liza. Hindi kita mapapatawad, Liza, sabi ni Elara. Ang boses ay kalmado ngunit tapat, dahil ang pagpapatawad ay para sa mga taong humihingi nito dahil sa pagsisisi at hindi dahil sa nawalan na sila ng ibang malalapitan. Pero muli siyang tumingin kay Liza. Hindi rin kita hahayaang harapin ito ng mag-isa. Kinuha ni Elara ang kanyang checkbook mula sa kanyang bag at mabilis na nagsulat. Pinunit niya ang isang tseke at iniabot kay Liza. Hindi ito tulong, Liza. Bayad ito para sa serbisyo mo sa bahay. Sapat na yan para makapagsimula ka. Malayo dito. Iniabot din niya ang isang calling card. Ang address na yan ay isang foundation na tumutulong sa mga single mother. Bibigyan kanila ng legal na tulong, counseling, at matitirhan hanggang sa makatayo ka sa sarili mong mga paa. Tinitigan ni Liza ang tseke at ang calling card na nanginginig ang mga kamay. Hindi siya makapaniwala. Ang batang dinadala mo, sabi ni Elara, ang tingin niya ay napunta sa tiyan ng dalaga. Wala siyang kasalanan sa lahat ng ito. Karapatan niyang magkaroon ng isang disenteng buhay, malayo sa pangalan ng mga corpus. Ibigay mo sa kanya yon, Liza, para sa kanya at para na rin sa sarili mo. Tumango si Liza, hindi makapagsalita sa sobrang pasasalamat at hiya. Salamat po, Ma'am Elara. Maraming salamat po. Tumalikod na si Elara at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Ang kabanata ng mga corpus sa kanyang buhay ay tuluyan ng nagsara. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon sa Forbes Park ay naibenta na. Lumipat si Elara sa isang modernong penthouse unit sa BGC, isang lugar na mas maliit, ngunit mas personal. Ang bawat kasangkapan, bawat dekorasyon ay pinili niya. Walang bakas ng nakaraan. Isang hapon, habang nakatayo siya sa kanyang malawak na balkonahe, tanawang magulo, ngunit magandang tanawin ng syudad, tumunog ang kanyang telepono. Isang international number. Hello, Elara Sandoval speaking. Elara, this is Jean-Pierre from Paris. I heard you're a free woman now, sabi ng isang masiglang boses sa kabilang linya. Isa sa kanyang mga international business partners. I have a proposal for you. A new tech venture in Singapore. We need a brilliant CEO to lead the expansion in Asia. And there's only one name on my list. Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Elara. Isang tunay na ngiti. Isang nangiting umabot sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa abot tanaw, kung saan ang araw ay papalubog. Nag-iiwan ng isang bagong pag-asa. Jean-Pierre, sabi niya. Ang boses ay puno ng bagong lakas at pananabik. Tell me more about it. Ang pag-ibig ay maaaring magtaksil. Ang mga pamilya ay maaaring masira. Ngunit ang isang babaeng natutong hanapin ang kanyang halaga sa sarili niyang lakas ay hindi kailanman magigiba. Ang kanyang paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng mga korpus. Ang tunay niyang paghihiganti ay ang kanyang muling pagbangon. At ito ang kanyang bagong simula. Ang kwento ni Elara ay isang matinding paalala na ang pagtataksil, kahit gaano pa ito itago, ay laging may kapalit.
Mula sa sandaling nabunyag ang lihim na ugnayan ni Ramon at Liza, hanggang sa publikong pagbagsak ng pamilyang Corpus na naig ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ang masama ay hindi lamang nahubaran ng yaman at dangal, kundi hinarap din ang bunga ng sarili nilang imoralidad. Ngunit higit sa paghihiganti, ang tunay na tagumpay ni Elara ay ang pagbawi sa kanyang sarili. Pinili niyang huwag manatili sa papel ng biktima. Sa tapang at talino, pinutol niya ang tanikala ng panlilinlang at binuksan ang pinto tungo sa isang buhay na may respeto at kalayaan. Ipinapakita ng kwentong ito na ang mabuti, kapag piniling ipaglaban ang dignidad, ay may gantimpala at ang kasamaan ay may wakas. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Elara, kaya mo bang ilantad ang katotohanan kahit masakit? At ikaw, kumusta ka ngayon? May pinagdaraanan ka bang hindi mo masabi? Nandito kami para makinig. Ibahagi ang iyong salobin sa comments. Salamat sa pananatili hanggang dulo. Mahalaga ka sa amin.